many who feel that they cannot get along without flesh foods. But if this would place themselves on the Lord's side, resolutely resolved to walk in the way of His guidance, they would receive strength and wisdom as did Daniel and his fellows. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isang magandang araw pong muli sa inyo pong lahat at welcome na welcome po kayo dito po sa Health Reformation na kung saan pag-uusapan natin itong tinatawag na kalusugan ng bawat isa po sa atin. Sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming papuri at pasasalamat sa inyo pong pagmamahal, sa inyo pong napakadakilang pagyaka po sa sangkatauhan, especially Panginoon, sa bawat isa po sa amin na nagpupursige, Panginoon, na makasunod po sa 8 utos ng pangkalusugan. We pray, Father God, na kayo po ang manguna sa bawat isa po sa amin. Gabayan niyo po kami, kasama po ng inyong mga anghel, gayon din po Panginoon, ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na manguna sa bawat isa po sa amin dahil ang lahat pong ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, isang napakagandang araw na naman po ang atin pong pagsasalu-saluhan ngayong araw na ito dahil nga naman pinag-uusapan natin itong cancer, pinag-uusapan natin itong kung paano ba natin babaguhin ang atin pong mga kinagisnan na kinakain sa ating pong hapagkainan. Kaya ang topic po natin sa ating pong pagpapatuloy ay personal responsibility. Dok, bakit ba naman din natin pag-uusapan yung mga yan? Sarami ba naman ng nakapila sa hospital at ang cancer ngayon pangbuong sanlibutan. Kaya sabi ko nga, it is really a high time to make a strong reminders to our kababayan that there's something we can do. It doesn't mean na because of that happened, wala nang kasagutan. And that's the reasons why we are here to give you some sort of reminders and education so that we'll become convicted. Amen. We'll become open in that particular subject. Kaya yung bahagi na ating ginagampanan, ay nakita ko na ito yung immediate na pangailangan ng mundo. Amen. Na napakarami mga tao yung nagsasuffer dahil sa kakulangan ng tinatawag na impormasyon na ganito. Kaya tutok lang po tayo dahil alam ko na talagang pag pinag-usapan natin itong health reformation na ito, hindi biro ito. Pag tinabing reformasyon, babaguhin mo yung maling bagay na nakagisnan mo. Sino ba naman ang walang nakagisnan na mali? Sa amin nga nung araw bawal kumain ng prutas sa umaga. Susubaan ka raw Oo, mangangasim daw yung iyon tiyan. Hindi raw pwede yun. Yung pala mali. Oo, pwede pala. Tapos yung merienda nung araw, 5 beses kaming kumakain. Yung pala naman, 3 lang pala dapat. hindi na pala dapat nga intermittent Oo nga, dapat nga 2 lang. Oo, kaya sa sobrang kain, nangyayari, namamatay sa maling kaalaman. Yes. Kaya siguro, panahon na para bigyan natin ito ng daan para magkaalaman kung sino talaga yung nagpapahalaga sa kalusugan. Kasi kailangan maibigay ito Paano mamimili yung tao? Paano ma-exercise yung choice mo? Kung walang tinatawag na matatanggap na liwanag ang mga tao sa kapaligiran na ito. But anyway, napakagandang itakil talaga itong iba't ibang mga uri ng problema sa buhay. Yes. Ng number 1 problema ng mundo, ang kalusugan. Amen. Ang dami pa namang nagkakaroon ng anxiety, depression Uy, totoo yan, Dok. Ang daming namamatay. Normal ba yan? Hindi naman. Hindi, Dok. Samantalang pwede naman nating pahabain ang buhay. Ano ka talaga? Stricto ka. Yes, kailangan sumunod ka talaga. Talagang may guts ka. Kailangan talagang i-appreciate mo yung kung ano yung nasa sayo. Kung hindi mo kayang gampanan yung katungkulan mo mismo sa katawan mo, sino ang gagawa nito? Paano mo naman maipupromote ito sa pamilya mo at sa kapaligiran mo kung ikaw mismo ay hindi mo alam yung personal na responsibilidad mo sa nag-iisang katawan mo? Kaya napakagandang pag-usapan ito Paano tayo magkakaroon ng tinatawag na, di ba, yung Sabbath School lesson yun yung personal responsibilities, pagiging steward. Pinagtiwalaan ka. Kung sa katawan mo pa lang, Hindi ka na hindi na makita yung
pagiging bahagi na katiwala. yung ginagampanan, paano ka magkakaroon ng magandang magagawa sa iba o sa ating kapaligiran? Yes. Sa atin pong mga kaibigan, nais po naming ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa Ye Shall Receive Power by Mrs. Ellen White, a devotional book in page 79 with the title Self-Control. Sabi po dito, right physical habits promote mental superiority. Intellectual power, physical stamina, and length of life depend upon immutable laws. Nature's God will not interfere to preserve men from the consequences of violating nature's requirements. He who strives for the mastery must be temperate in all things. Daniel's clearness of mind and firmness of purpose, his power in acquiring knowledge and in resisting temptation were due in a great degree to the plainness of his diet in connection with his life of prayer. Ang ganda do. Kita mo naman kung paano tinayo ni Daniel yung lifestyle na pinamana ng kanyang magulang. At binabanggit doon yung kahalagahan ng pagsunod doon sa batas ng pangkalusugan, na yung clearness at yung Firmness, oo. Saka yung firmness niya, saka yung go ahead. Ayan, ulitin natin no, sa ating pong mga kaibigan. Sabi dito, yung pagiging clear o yung maliwanag, yung pagiging maliwanag ng kaisipan, yung paninindigan ni Daniel sa kanyang kung ano yung pinaniniwalaan niya na purpose niya sa kanyang buhay at kung ano yung kanyang power, yung kanyang kapangyarihan na magkaroon ng knowledge na nagmumula kanino sa Panginoon na tumutulong sa kanya para ma-resist kung anumang temptasyon yung mga nakapaligid sa kanya. Grabe yun do. Pero ang napakagandang point dito, yung lifestyle ni Daniel Yes. Yung pinapaliwanag yung sa panahon ng emergency, meron siyang tinatawag na endurance. Ang sabi, they have a bank of deposit upon which to draw in case of emergency. Ang binabanggit dito, yung tinatawag na bahagi niya tungkol sa naranasan ni Daniel, yung pag-refuse niya, na ma-defile niya, yung kanyang pangatawan, na naging temperate siya. At yung physical stamina, nagbibigay na increase sa power ng endurance. At nagkakaroon siya ng tinatawag na ganung uri ng clearness ng kaisipan. Kaya kung titingnan natin yung bahagi o yung impluensya, ang sabi nga rin, the Hebrew captives were men of like passions with ourselves. Amid of seductive influence of the luxurious courts of Babylon, they stood firm. The youth of today are surrounded with allurements and self-indulgence. Especially in our large city, every form of sensual gratification is made easy and inviting. Those who, like Daniel, refuse to defile themselves with the reap that reward the temperate habits, with their greater physical stamina and increased power of endurance. The physical habits promote mental superiority, intellectual power, physical stamina, and length of life depend upon immutable laws. So, bakit ibinigay ito? Ang pagkapaliwanag, the lessons, ang sabi, here presented is one that would do well to ponder. A strict compliance with the Bible requirements will be a blessing both to body and soul. Amen. The fruit of the Spirit is not only love, joy, and peace, but temperance also. We are enjoined not to defile our bodies, but for they are temples of the Holy Spirit. Amen. Totoo yun, di ba, Do? Pag sinabing yung strict compliance, saka yung Bible requirements, ang kapalit ay yung blessing ng ating buong pagkatao, ng ating katawan. Ito pala yung bunga ng Banal na Espiritu. Kaya pag ang Banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Nananahan sa atin, yung pagsunod sa kalusugan, part na lang ng pagiging part ka ng Panginoon sa iyong buhay. Amen. Totoo yun, Do. Kaya hindi naman talaga natin po pwedeng, ito pang sabi, the history of Daniel and his youthful companions has been recorded on the pages of the inspired word for the benefit of the youth of all succeeding ages. Through the record of their fidelity to the principles of temperance,
God is speaking today to young men and women, bidding them gather up the precious rays of light has been given on subject of Christian temperance and place themselves in right relation to the laws of health. During that time, just imagine kung paano pinatunayan nila Daniel itong pagpapasailalim. At kaya pala nasulat itong kasaysayang ito para maging blessing sa mga kabataan natin ngayon. Na tayo maging living example. Kaya pala binanggit ni Miss White sa Last Day Events na napakaganda raw na pag-aralan ng Daniel and Revelation. Sa unang chapter pa lang ng Daniel nirelate na ron kung paano nag-overcome sila dun sa image of yung tinatawag na yung Diyos-Diyusan. Golden image ba yun? Yes po. Samantala ngayon, ano naman ngayon, yung Mark of the Beast. O yung tinatawag na Sunday Law. Ngayon, bakit nasulat yun? At bakit pinapaliwanag ni Mrs. ni Miss White na kailangan nating maging katulad nila Daniel? Kasi yung pagpipigil at yung tinatawag na self-control dito at yung self-denial mo at yung firm stand mo accordingly sa pagpapalusog ng katawan mo na may relasyon sa kinakain mo, yung pala yung pabalita na ibig ng Panginoon na maintindihan ng ating mga kabataan at ng buong kapatiran na kung bago dumating ang persecution, kailangan nating ihanda ang ating physical, mental, and spiritual na binanggit sa 1 Thessalonians 5:23. And gusto ko lang magdagdag, Doc, no? Kasi yung inisa-isa mo na yun, yung binasa po natin dun sa devotional book, mga kaibigan, those are the things that shows, manifests na may personal na responsibilidad si Daniel at yung kanyang mga kaibigan, the 3 Hebrew boys. And just like them, tayo din pong mga tao ngayon sa henerasyon po natin, we should have a personal responsibility. We should be responsible enough because tayo yung magliligtas sa sarili natin. Walang makakapagligtas sa atin Nung iba. bang inihulog si Daniel sa lion's den, natakot ba siya? Hindi do. At nung inihulog siya, kinain ba ng leon? Hindi do. Ang tanong, bakit? Kasi vegetarian siya. Isa yan. Yung 3 Hebrew, natakot ba sila na susunugin sila? Hindi do. Hanggang kamatayan? Hindi do. Ninervyos ba? Hindi rin. Bakit? Dahil alam nila na nasa Panginoon sila. Yun ang pinag-uusapan dito. Ang tanong, nasunog ba? Hindi do. Bakit? Dahil kasama nila ang Panginoon at ang Panginoon na Vegetarian nagligtas. din. Oy, totoo, Dok. Yes, vegetarian din. Bakit? Yun yung tinatawag na original diet Hindi naman natin dapat pagtalunan ito Alam ba, pag nakipagtalo ka dito sa ganitong mga subject, you are not Seventh-day Adventist. Totoo, Dok. Kahit sabihin natin na Adventist tayo. Gift to Yes. Kaya gift of prophecy. Prophesied. Kaya yung magsasabi ng iba na counsel lang ito, I tell you, they'll be in trouble. Yes. May kanya-kanya tayong journey That's right. Pero hindi natin pwedeng tanggihan na part ng gospel Yes. sa page 73, 75 ng Counsels on Diet. Kasi ito yung kamay. Ikaw ba, for example, kalpintero ka, inuulit ko ito Pinagtrabaho ka. Ang kinuha mong trabahador na kalpintero, walang kamay o isang kamay. Ay, walang... Sa tingin mo ba makagagawa ng mabuti ito? Hindi, Dok. Kunyari, nangangaral ka ng 3 angel messages. Sa unang pabalitang anghel, nandun yung fear God and give glory to Him, na in-emphasize ni Miss White, na ang kamay ng pabalita na may kinalaman dito sa 3 angel messages ay ang health message. Paano mo matatapos ang gawain? Hindi, Dok. Wala kang kamay. Sumusunod ka, kulang yung pabalita mo. Bakit kung mga ngaral din lang tayo? Bakit hindi pa natin idiretso? Ba't di pa natin buuin? Bibigay ka na rin lang Kulang hahapyawin pa. mo pa. Oo nga. Kaya nga, ang sabi nga sa Counsels on Diet, page 16, the obligations we owe to God in presenting to Him clean, pure, healthy bodies are not comprehended. So ito yung tinatawag na bahagi natin. Anong obligasyon natin? I-present natin na malusugang katawan. Kumbaga kumikilala sa pag-ibig ng Panginoon, kailangan natin bilang pinagkalooban, huwag natin kakaligtaan na meron tayong gawain umitiin
una sa ating sariling pangatawan. Kaya nga sa 2 Corinthians 5:10, ang sabi doon, anything that you've done wrong, either for good or bad, sa ating katawan, you will be responsible. You will be judged. Hahatulan ka kung anong ginawa mo. Kaya mabuti o masama. Totoo yun, Dok. Alam mo, Dok, no, sa ating pong mga manonood, personal responsibility is not an easy statement. Hindi siya madaling i-acquire. Kasi just like Daniel and the 3 Hebrew boys, hindi yun overnight na nangyayari, kundi isa siyang journey na papalapit at papunta sa ating Panginoon. That's why, habang naglalakbay sila, kasama nila ang Panginoon kasi pinili nila ang Panginoon na makasama nila, na mag-supply ng knowledge and wisdom sa kanila, ng firmness nila, ng clarity ng mind nila. Sumunod sila. And just like them, we need to follow and obey what God said, what God ordained, what God gave us, especially the 10 Commandments, the 8 Laws of Health, the Spirit of Prophecy, everything. Actually, yung 8 Laws of Health, actually, isa lang ang author niyan eh. Kaya nga, sa page 43 ng Council on Diet, violation sa 8 Laws of Health, it's also violations with the moral law. Yes, that's true. Kasi kitang-kita mo yung pwede kang pakamatay ng hulugan eh. Kasi pag walang 8 Laws of Health, you're killing yourself. Totoo, Dok. In an installment basis. Subukan mo magpuyat na magpuyat. Naku. Subukan mo wala kang temperance. Kahit anong oras kakain ka. Naku. Subukan mo na wala kang nutrition. Puro karne kinakain mo. Hindi ba pinapatay mo sarili mo? Yes. Kaya nilagay yan. Yan ang batas ng buhay. Paano mo mabibigyan ng value yung pinaghirapan ng Panginoon? Nilalang ka na walang karamdaman. Ipinanganak ka, kumpleto ka. Totoo, Dok. Tapos nung nagka-edad ka na, nagka-high blood ka, nagka-diabetes ka, ano nangyari sa'yo? Nung araw, ang timbang mo, 130 pounds. Naging 160 to 180 pounds ka. No, why? Sorry, paano nangyari ito? Yun ang point. Kailang kilalanin mo, napalayo ka sa Kanya. Yes. Kaya kung ating kinikilala yung pagkakamali natin, bumalik tayo. At saka sa atin pong mga manonood, hindi po magkakaroon ng commandments, hindi magkakaroon ng rules, even sa mga traffic rules natin, even sa school. Lahat ng mga rules and regulations na ipinapatupad sa atin pong bayan ay may kaakibat na disadvantages kung hindi tayo susunod. Pag nahuli tayo, di ba, Dok? Huli ka. Oo, di ba? Mas delikado yung mga violator. Yes, that's true. Saka naalala ko, talking about personal responsibility, nung bata pa kami, nag-asawa ng napakabata yung kapatid ko na panganay, 18 years old. Naalala ko, ang payo ng parents ko, anak, kung hindi mo pa kaya magdala ng pamilya, huwag kang papasok kung hindi mo pa kaya. Kailangan mo nang masiguro mo, handa ka na ba? Bakit? Ikaw yung bubuhay sa asawa mo. Yes. Ikaw yung magpapalaki sa anak mo. Bibigyan mo ng magandang kapaligiran at pagkain ng pamilya mo. Ang unang pumasok sa isip ko, mabigat pala itong katungkulan ko. Kaya nga nag-asawa ko, 30s na eh. Late 30s na eh. At nung medyo na-try na ako sa hirap at ginawa, sabi ko siguro, It's time. it's time for me to Settle find somebody. down. Yes. So nakita ko doon na kung meron ka ng mga ganong, tawag dito, yung nalalaman mo na kung anong gagawin mo sa sarili mo, ay isang bagay ito na seryoso ka. Kaya nga, ang isa sa natutunan ko nga, lagi natin pinag-usapan dito yung pamamaraan ng Panginoon. Kaya nga yung rules of life, binanggit din dito sa Helpful Living, page 20. God has formed laws to govern every part of our constitution. And these laws which He has placed in our being are divine. And for every transgression, there is a fixed penalty which sooner or later must be realized. So, divine. Kaya pag sinabi na 8 laws of health, sa Diyos galing to. Amen. Bakit pagka nagkakasala ka na nagnakaw ka o kaya na pumatay ka o nagsinungaling ka, big deal. Pero yung 8 laws of health, yung wala kang pangundangan sa katawan mo, hindi ka nag-exercise, gadget ka ng gadget, puyat ka ng puyat, parang wala lang. And why? Kasi hindi nila alam yung they are actually killing themselves.
in a slowly basis. Yes, Doc. Hindi nila yun nare-realize because siguro one thing, it's because yung negligence natin na magbasa. Kasi hindi po lahat may gift ng sabihin natin na mahilig magbasa. That's why we are here. Kasi maybe God, I believe na God impressed us, Doc, no? Kasi I myself, kahit hindi ko pa po natapos yung buong Spirit of Prophecy, si Doc, madami na ito nabasa na libro, pero... Konti pa lang din. Hindi naman nauubos yan eh. Yes, totoo, Doc. Totoo, di ba? The more you read, the more you enjoy it. Totoo. Same like Bible. Yes. A lot of people are saying that I've been through with it for more than 20 years. So many times, I go back and forth from Genesis to Revelation. Kasi totoo lang, hindi mo kayang tapusin ang Bible. Totoo, Doc. At saka we need God and we need the Holy Spirit to enlighten us na tama sana yung interpretation natin. Nawa, Lord, tulungan mo kami na yung interpretation namin, the way we perceived kung ano yung text sa Bible, yung verse sa Bible, yung chapter sa Bible, or yung mga words or statements natin na nababasa sa Spirit of Prophecy, nawa, Panginoon, tulungan mo kami. That's why meron tayong Bible commentary para matulungan tayo na ma-expound yung explanation. Naalala ko yung, yung per verse. pamamaraan ng mga magulang nung araw eh. Kasi yung mga magulang nung araw, bagaman masasabi natin medyo matinding magparusa. Pero talagang nakatulong eh. Tingnan ka lang eh, enough na eh. Yes, oo. Takot ka na. Kasi noon, alam mo ba nung panahon na yun, pag sinabi no question asked, you do it. Yes. Or else, you'll be May in trouble. punishment, oo. So meron isang kwento na isang kabataan, ang training kasi ng father niya, kung anong sabihin ko, Sunod don't ka. ask, do it. Just follow. Eh yung kabataan ito, nakatayo, eh merong punong kahoy na mabubuwal sa katawan niya. Sigurado patay itong batang to. Ang ginawa ng ama, anak, dapa! Eh palabas, ang anak ay na-train dun sa kung ano sabihin ng ama, dumapa yung bata. Pagkadapa, nalaglag yung kahoy. Kung hindi dumapa yung bata, patay. Bakit naligtas yung bata? Tanong ko sa'yo. Kasi sumunod siya dun sa tatay niya. Hindi lang sumunod, kundi kung anong sinabi right away. Wala nang wasting time. Wala nang tanong. Wala na bakit po. Yes, oo. Ngayon kasi ganyan eh. Ano po yon? Bakit? Ganun agad eh. So kung gano'n na magiging training ng mga magulang sa mga anak nila, anak, do it. Gawin mo agad. Kaya sabi ko nga, gano'n din naman ang Panginoon sa atin eh. Ba't tatanong ko, sinabi namin go back to original diet. Yes, Ano pang ikakatwiran sumunod mo? ka na lang. Bumalik ka. That's it. Huwag namang masyado. Kaya nga, again and again, God is calling His people to go back That's with the true. original diet. Na yun yung tinatawag na kumain ng natural. Ngayon ang tanong, sino nagbigay noon? Ang Panginoon. Hindi naman tayo, binasa lang eh. Yes. Kaya ang aking panawagan sa ating mga viewers, sa ating mga kapatiran, while time is still going on, alam mo, pinag-aaralan ko itong plan of salvation eh. Nagkaroon kasi ng gera. Sa langit pa nagsimula. Ngayon, nung pinalitan ng Panginoon itong mga anghel, pinalay sa sangkalangitan, gumawa ng magulang natin, si Eva at Adan. Ang purpose pala nito, i-repopulate tayo at doon kukunin sa lahi ni Eva at Adan. Ngayon, alam ni Satan na pag ito ay nagtuloy-tuloy at hindi nahulog sa kasalanan, tapos siya. Totoo. Kaya ang challenge si Satan, no, hindi makakasunod dito. Dahil ang kanyang claim, hindi kayang sundin ng tao. Yes. Ang masama dito, nahulog sa kasalanan ng ating magulang. Kaya kinlaim tayo ni Satan na itong mundon to, Sa kanya. siya na ang may kapamahalaan. Alam mo ginawa ng Panginoon? Ano doon? Sabi niya, paano mo gawin yan? Ako ang nagmimi-ari niyan. Anak ko yan. Amen. At ako lumalang ng sanlibutan. Amen. Kung itutuloy mo yan, maging cause ng aking kamatayan. Parang si Satan, baliwala lang yung kamatayan. Kala niya, hindi basta mangyayari yan. Kaya alam mo, nung nagkasala si Adam and Eve, gumawa ang Panginoon ng paraan kung paano wala tayong maidadahilan. Dahil ang law, hindi mo po pwedeng tanggalin yung kung ano man yung kabayaran. Somebody must die. That's true. Kaya ko lang binabanggit ito kasi akala nila yung responsibility natin sa Etlo sa ganun lang kadali eh. Yun nga lang, kumain lang ng ganun eh. Kita mo naman, nalaglag yung mga dahon eh. Nagkaroon ng tinik eh. Nahubad sila eh. Pinalayas nga sila eh. Itinulak nga doon sa Garden of Eden eh. Tapos ngayon, sasabihin natin na okay lang. Samantalang instructions yan. Yes. Mabigat. Ang pinakamatindi dito, nung nag-o-offer na ng tupa, na ito naman yung nagre-represent ito, sa Panginoong Hesus Kristo mismo ang magsasacrifice at
nagkakaloob ng kanyang buhay. Hindi biro yan. Alam niya kung anong gagawin sa kanya. Totoo doon. At naging tao siya, hindi siya yung Diyos na ginamit niya yung kapangyarihan niya. Kaya nga pumunta sa lupa para palitan yung unang Adan. At mapalitan ng pangalawang Adan na ito nirepresentahan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Kaya nga, to make my story short, nung nabasa ko nga ito, ang Panginoong Yesus, ginawa niya lahat. Kaya nung ang Panginoon ay pinagpapawisan, alam niya kasi na gagawin niya talaga alang-alang sa sangkatauhan. Hindi bali ng ibigay. Siya yung masaktan. Siya na lang yung masaktan. Pinagpalit sa desire of just binanggit nung yung deserve natin na mamatay, kinuha niya. Yes. Instead of us. At yung na deserve masaktan. naman niya na dapat siya yung i-glorify, ibinigay niya sa atin. Just imagine that. Tapos ang maganda nito, nung napako ang Panginoon sa Kristo, natalo si Satan sa kaso. Amen. Ang maganda ito, good news. Nung nanalo sa kaso, ang sangkatauhan, binigyan na ng Panginoon open, amnestia. Lahat ng kakampi sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ano ang ibig sabihin ng kumampi sa Kanya? Susunod. Mamahalin siya. Yes. At ang pagmamahal ay bunga na minahal ka niya. At sa kabilang side naman kay Satan, naghahanap siya ng damay na dayain ka. Ngayon, tanungin kita, alin ang madali at alin ang madali, maligtas o hindi maligtas? Maligtas. Isipin mo, hindi ka na mag-o-offer ng tupa para mapatawad ang kasalanan mo. Yes, Diretso ka susunod na ka lang, patatawarin ka na. Pangalawa, kahit ganong karaming kasalanan mo, walang manghihi kwenta sa ka, Kanya, humingi ka lang ng tawad, buburahin niya. Yes. At kakalimutan niya yung daan-daang kasalanan mo nung mga nakaraang taon na ginawa mo. Ang maganda nito, ang Panginoon, ang Ama, ang gumawa ng plano ng pagliligtas. Amen. Siya ngayon ang magre-represent bilang judge. Yes. At si Kristo naman ang ating lawyer. Alam mo ba na sa sobrang pag-ibig ng Panginoon kay Satan, nag-close lang ang probation niya nung napako ang Panginoon. Libo-libong taon nang dumaan. Gusto ng Panginoon pa rin magsisi siya. Pero ang point ko ito, paano tayo aakusuhan ni Satan? Ba't mo pinatawad yan? Eh, siyang na pinapatawad, ayaw niya. Sasabihin, makasalanan yan eh. Kaya ang point dito na ibig ko nung bigyan ng daan, walang maruming kasalanan. Si David, grabe ang kasalanan niyan. Kaya ang good news ko to everybody, basahin niyo John 10:10, John 5:19 to 29, John 6. Talagang destino tayo na makuha natin yung mana na inheritance. Kaya ang sabi ko nga sa iyo, ikaw pinamanahan ka ng buhay na walang gan, nagmimiyari sa iyo yung Panginoon. Ay may maglaland grab ng pinamana ng magulang mo, may lupa ka, ipaagaw mo ba yung mana mo? Hindi do. Kukunin Anong ko gagawin yung mo? ipaglalaban ko yung Iyan ang kailangan iingatan natin. ko. Yan ang kailangan ganun. natin. Yung plan of salvation. Pinaghirapan ng Panginoon yan. May-ari. Inilalang ka niya. Pag-aari ka niya. Sinabi na nga, you are not your own. Kaya nung naiintindihan ko itong plano ng pagliligtas, alam ba ang kasalanan hindi mapapatawad? Yung hindi mo lang hiningi ng tawad. Totoo do. Pero pag hiningi mo ng tawad ang lahat ng iyong kasalanan, walang option si Satan. Tatanggalin lahat, buburahin lahat yan. Bakit? Batas yan eh. Gift yan. Hindi po pwede nating baliwalain yan. Kaya yung mga nakakakilala sa Panginoon, sabi nga, the more you know Christ, the more you will love Him. Amen. To know Him is to love Him. Is to love Him. Is to obey Him. Amen. Ngayon ang tanong, mahirap bang ipasakop natin ang ating pamumuhay sa ilalim ng pamantayan ng pangkalusugan na siyang maging paraan para ma-restore at maibalik yung nasirang pangatawan, bunga ng kasalanan na binayaran na ng Panginoon. Bayad lahat tayo. Amen. Walang maiiwanan. Walang po pwedeng makaharang. Ang sabi nga niya, buhay at kamatayan, si Satan dadaan sa bangkay ng ating malalalang. Amen. Babayaran niya at patutunayan niya na walang sino mang po pwedeng makagalaw at makaagaw sa kaniyang mga anak. Kaya alam mo, during the time of judgment, kaya merong book of remembrance, kaya iiyak yung mga hindi naligtas, ipapakita ron na mahal ka ng Panginoon, pero ikaw yung umayaw. Meron yung kwento napakagandang kwento ito, meron isang mapakayaman. Nag-ampun siya, hindi niya alam, i-adopted. Inampun niya yung isang bata na sa lumaki. Palibasa, ang alam ng bata tunay na anak. Sobrang tigas ng ulo.
Eh, mahal pa rin ng mga magulang, kahit sabihin mong sobrang tigas ng ulo. Eh, nung mamamatay na, meron silang yung kasambahay, servant. Eh, nung mamamatay na, meron silang 2 kahon. Ewan ko, nadinig mo na yata yan. Hindi pa. Hindi pa, Dok. Eh, nung sabi niya, sige ka, buksan nyo. Nung binuksan yung isang kahon, nakita may pera at mga papel. $2 million yata yung laman. Yung isa naman, Bible. Sabi doon sa anak, ikaw na anak ang unang mamili. Buksan mo na ikang parehas para malaman mo. Sabi ng anak, ito na lang pong, sigurado na po ako dito sa 2 million. May papel pa dito siguro, mga papeles to ng ating property. O yung Bible, ayaw mo. Eh, ito na lang mo. Anak, hanggang bago man lang kami mamatay, gusto ko talaga magdesisyon ka kung alin yung pipiliin mo. Tinanong din yung kasambahay na siyang nagmahal sa mga magulang, na naging katulong nila, na siyang nag-aalaga sa kanyang mga magulang. Pero sobrang mahal ng magulang, yung adopted. Ang sabi nung, hindi naman po ako naman po hindi ninyo naman anak, okay na pong Bible kasi alam ko po namang napakalaking bagay yan. Diyan na lang po ako. Basta importante po na bigyan nyo naman ako ng kung ano yung karapat dapat para sa akin. Sabi ng magulang, mamamatay na kami. Hindi na kami nakahinga, magbago ka. Pag-aralan mo kung alin yung pipiliin mo. Sabi naman, sinabi na po ito na pong pere. Itong 2 million. Namatay. Pero sabi doon, pagkamatay namin sa kanyang bulat-latin yung laman. Nung binulat-lat yung laman, lahat ng mga mamahaling ari-arian nandun sa ilalim ng Bible. At may sulat doon ng magulang. Ang sabi ng magulang, anak, alam ko na hindi mo pipiliin yung Bible. Mas pipiliin mo yung pera. Mahal na mahal ka namin. Kaya lang, iyan ang pinili mo. Alam ba na kung pag-aaralan mo yung heavenly home? Pinamimili tayo earthly things o yung mansion that God is preparing for God's people. Many people are being trapped by Satan. That we are being diverted. Our mind are being diverted with the things of this world. Na para bang tingin natin, dito na talaga tayo. Pero we don't even realize ano yung ating pipiliin. Yung bang temporary things na alam natin na pangkarniwan lang, pang nandalian lang, samantalang merong regalo ang Panginoon na hindi kayang doon na lang siya. Huwag na natin yung tirahan. Tingnan mo na lang yung hindi ka na mamamatay. Yes. Yung mga kasama mo na yung manlalalaw na punong-puno ng katuwaan at kaligayahan. At pagdating nung final judgment sa second death, marireveal sa kanilang lahat at doon nila panghihinayang. Kaya nung nanghinayang yung anak, sabi niya, ano ba yung ginawa ko? Nakuha lahat nung kasambahay, yung kayamanan ng mga magulang. And that's what things all about. Pinamanahan tayo ng Panginoon ng regalo ng buhay na walang hanggan na kung pagkaminsan by faith, talagang ito yung ating panindigan at panghawakan, napakaganda ng future na ating iniintay. Hindi dito na puro kalungkutan, kamatayan, na napakaraming lumuluha. Bunga ng alin. Ang mundo natin, hindi na magtatagal. Kaya napagandang sariwain itong plano ng pagliligtas. Kaya nga, pag nasa Panginoon ka, may hirapan si Satan. Even the weakest saint, ang sabi nga, are able to win against Satan. Amen. Why? Kasi he's a loser. Kakampi ka ba sa kanya? Alam mo naman yung dulo, kung ano yung kahantungan niya. Tapos because of pride, because of earthly things, doon pa tayo kakampi. Eh, ang side lang naman dapat nating maintindihan, pag pinag-usapan natin ng tinatawag na law of God, ito yung tinatawag na kabuuan ng pagka-Diyos. Ito yung tinatawag na saligan. Amen. Na kung paano tayo hubugin sa kabanalan. Dahil ang sabi nga, righteous by faith means obedience by faith. Sa 3SM 1:11. Na pag naging masunurin tayo, dito sa ating pinag-aaralan, sa bahagi ng pangkalusugan, ito ay merong tinatawag na kaakibat na ang tao ay maibabalik yung tinatawag na nasirang ating kabuuan ng ating pagkatao. Amen.
Alam mo, Dok, no, maraming salamat. Sa ating pong mga manonood, ang ganda kasi ng title na Personal Responsibility. Just like Daniel, just like Adam, just like us. Lahat po tayo nagkasala. But God gave us the choice, the chance, maybe not just one chance, but many chances. And we would like to share with you counsels on health. Isipin mo, Dok, counsels on health, pero ito po yung content. The remnant people of God must be a converted people. The presentation of this message is to result in the conversion and sanctification of souls. We are to feel the power of the Spirit of God in this movement. This is a wonderful, definite message. It means everything to the receiver, and it is to be proclaimed with a loud cry. We must have a true, abiding faith that this message will go forth with increasing importance till the close of time. Amen. Tayong mga natitira na lalabing mga sumusunod sa atin pong Panginoon, hindi ibig sabihin na magkakaroon na tayo ng pride. Hindi ibig sabihin na magiging mayabang na tayo na, ay, sumusunod ako, ay Adventist ako, ay kami yung may 8 laws of health. Hindi ibig sabihin nun na tayo lang yung maliligtas. Hindi ibig sabihin nun na maliligtas na tayo kung hindi panghawakan po natin yung karapatan natin, yung pribilehiyo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon kasi siya po ang naging example sa bawat isa po sa atin na kaya natin malagpasan, na mapatawad, na manghingi ng tawad, kaya nating maligtas sa tulong niya. Ang sarap isipin, Dok, na tayo yung nalalabing anak, na dapat maging converted, na dapat manindigan, na dapat tumayo talaga. Hindi lang tumayo na nanginginig, na may takot, kundi 300, how many days tayo in a year? 365 days. And 365 times sinabi po sa Bible, fear not. Do not fear, because the Lord is with us. The Lord is with you. Kaya niyang labanan, kaya niyang i-win lahat ng battles natin dito sa mundo. And we have Him as our comforter. The Holy Spirit is there to be our comforter. Na kaya nating maging responsible human beings, the future citizens of heaven. And we would also like to share with you testimonies for the church. We do not mark out any precise line to be followed in diet. But we do say that in countries where there are fruits, grains, and nuts in abundance, flesh food is not the right food for God's people. I have been instructed that flesh food has a tendency to animalize the nature, to rob men and women of that love and sympathy which they should feel for everyone, and to give the lower passions control over the higher powers of the being. If meat eating were ever healthful, it is not safe now. Cancers, tumors, and pulmonary diseases are largely caused by meat eating. We are not here to convince you to be a vegetarian. We are here to inform you that these are the consequences, these are the rewards, these are the information, and these are the commandments of the Lord given to us. Ito yung mga commandments na, anak, sundin mo lang to kasi hindi ka masasaktan. Hindi ka mapapano, hindi ka mahihirapan, hindi ka iiyak. Ito yung mga dapat nating sundin dahil alam ng Panginoon, alam ng lumalang sa atin kung ano yung tamang gawin, yung dapat ipasok sa katawan natin, yung makakabuti sa atin at hindi tayo magkakaroon ng kahit anong karamdaman. May it be physical, may it be mental, may it be emotional, may it be spiritual. God is always there for us to remind us in the books, in the Bible, through our friends, our relatives, through informations. We just have to have a keen
observation, to have a keen listening ear, a keen eye, yung mga senses natin na hindi tayo mahulog sa temptasyon. Just like Daniel, just like the 3 Hebrew boys, manindigan po tayo because we are responsible. We should be responsible in every action that we make. Yeah, talagang it is really a serious matter, especially when God is trying to lead us back with these kinds of lifestyle. That cancer, tumor, and all inflammatory diseases are largely caused by flesh eating or meat eating. And for me, it's more than enough to make some sort of strong commitment. Not because of we are taking it personal, but to be honest, how many people, not only Philippines, all over the world, ang hindi alam ito? Yes. Hindi ba napakabigat na katungkulan, lalo-lalo na sa bawat kaanib ng iglesia, na kailangan nating maramdaman at malaman na hindi tayo nakabilang sa iglesyang ito, na para just sitting down, not doing anything. I don't actually entertain any kind of that when you reach the age of 60s or 70s, ay wala ka nang gagawin. Walang retirement pagdating sa pagbibigay ng katotohanan. Amen. Kaya ang sabi ko nga, kaya sinabing the people of God must be converted. Kasi ito yung ibibigay natin sa bahagi ng loud cry. Kasama ng ikatlong pabalitang anghel, yung pangkalusugan. Yes. At ito yung magbibigay ng daan para marami yung madala natin sa paanan ng ating Panginoon. Kaya since nga na nandito na tayo at talagang meron naman tayong ganitong mga kaalaman, yung solemn responsibility ay binigay doon sa mga nakakaalam ng katotohanan. At lahat ng kanilang mga ginagawa ay kailan maging kasang-ayon doon sa pananampalataya ng mga ibig na magkaroon ng anong uri ng pamumuhay at sila'y mapabanal, ma-refine. Para may handa sila doon sa tinatawag na gawain na mapabilis na matapos yung pagsasara, lalo-lalo na yung last day natin sa sanlibutan. Kaya sabi nga, they have no time of strength to spend in the indulgence of appetite. Binanggit ito sa quotation ni Miss White na Council on Health, page 128, a solemn responsibility rests upon those who know the truth, that all their work shall be correspond with their faith and that their lives shall be refined and sanctified. And they be prepared for the work that must rapidly be done in these closing days of the message. They have no time or strength to spend in the indulgence of appetite. Kaya kung atin itong maintindihan, ang panlasa talaga ay merong bahagi sa ginagamit ng kaaway upang mapigilan natin yung gawain ng Panginoon. That's true, Doc. And ano po, no, to add to that, no, dun po sa binasa ni Doc, ang kasunod nun ay, the words should come to us now with impelling earnestness. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Acts 3 verse 19. There are many among us who are deficient in spirituality, and who, unless they are wholly converted, will certainly be lost. Can you afford to run the risk? Kaya po ba natin yon? Na okay lang sa atin na hindi tayo maging converted. Okay lang sa atin na kahit na nasa sa atin na ang katotohanan ay tayo pa rin yung pilit na lumalayo. Tayo pa rin yung pilit na naghihiwalay or humihiwalay sa atin pong Panginoon. Kasi to tell you honestly, hindi po tayo, mga kaibigan, hindi po tayo maliligtas, hindi tayo safe sa isang araw na hindi tayo nananalangin. Hindi safe ang isang tao sa mga temptasyon, sa mga pagsubok, sa mga aksidente kung hindi po tayo nananalangin sa isang araw. Isipin niyo po, ganun na lamang nagre-remind ang ating Panginoon sa bawat isa po sa atin.
And another reminder is found in Councils on Health, and it says there, let those who are teachers and leaders in our cause take their stand firmly on Bible ground in regard to health reform and give a straight testimony to those who believe we are living in the last days of this earth's history. A line of distinction must be drawn between those who serve God and those who serve themselves. And not only that, not just for teachers and leaders of the church or of the companies or of the home. In Councils on Health, it also states there that Mrs. Ellen White was instructed that the students in our schools are not to be served with what? With flesh foods. Hindi po kami nagsabi nito. Binabasa natin ito from Councils on Health na hindi pala dapat natin pinapakain yung ating mga estudyante ng ng flesh foods, ng mga karne. Ang sabi dito, or with food preparations that are known to be unhealthful. Yung mga processed foods. Nothing that will serve to encourage a desire for stimulants should be placed on the tables. I appeal to old and young and to middle-aged, deny your appetite of those things that are doing you injury. Serve the Lord by sacrifice. Matindi yan Yes, Doc. Pero kung minsan, nagkaroon ng tinatawag na compromising kung minsan for example, meron tayong mga gathering sa loob ng ating institusyon. Pinapaalalahanan tayo na hanggat maaari sana, wag na mag-serve ng flesh food. That's true. Anong example lang makikita ng mga estudyante natin? Na sinasabi na nga, huwag nating pakainin ng flesh food ang mga estudyante. Yes. Paano kung sa halip na makita sa atin yung manuri ng liwanag at halimbawa, tayo mismo yung nagiging stumbling block. Hindi para patamaan natin ng mga leaders. Kasi mahal naman natin Yes, ang bawat even the isa. teachers, yes. Sino ba naman ang di nagkakamali? Pero ang pinakamahalaga dito, why not just remind ourselves that we are not an ordinary people. We are here for a purpose. Amen. God is calling God's people of today to be ready Amen. for that final events. Yes. And in order for us to prepare, we need to prepare our physical, which is connected the mental, Yes. and discern more the truth. Yun yung point na kailangan talaga nating laging isipin. Sabi nga sa Adventist Home 250, our diet has something to do with our disposition That's true. and in our character. At saka, Dok, no? Ang ganda kasing pag-usapan dahil hindi po ito dahil ako po ay isang young professional, si Doc naman ay isang husband. Hindi ibig sabihin po nun, mga kaibigan, ay ito ay, kumbaga wala kami dito. Hindi ganun Kasi ang nakalagay dito, yung ating mga teachers, yung ating mga leaders of the church, yung ating mga estudyante nandito din. And hindi natin kaliligtaan dahil nakalagay din dito ang mga let the children have an intelligent part in this work. We are all members of the Lord's family. That's why kahit anong klase po na katayuan natin, yung age bracket natin, wala yun Old, young, middle-age, kahit ano pa yan, name it. Children, dito binabasa natin, children na daw. And the Lord would have His children, young and old, determined to deny appetite and to save the means needed for the building of meeting houses and the support of missionaries. At hindi po doon nagtatapos, mga kaibigan. Ang sabi din po dito na na-instruct si Mrs. White to appeal to parents. Sabi dito, I am instructed to say to parents, our beloved parents, place yourselves soul and spirit on the Lord's side of this question. We need ever to bear in mind that in these days of probation, we are on trial before the Lord of the universe. Will you not give up indulgences that are doing you injury? Bibigay ba tayo? Panghihinaan ba tayo?
Magpapasakop na lang ba tayo sa mundo na puro kasalanan and will not make a change or difference? Remember, in the Bible, it says there that we are a holy nation. We are God's peculiar people. Now, if we do not know those things, I think we should wake up now. We should wake up now because we are knocking in each of your hearts, even our hearts. Because all of us, we need transformation. We need sanctification. We need justification and glorification. And God is the only one who can give that to us. Also, it says there, words of profession are cheap. Let your acts of self-denial testify that you will be obedient to the demands that God makes of His peculiar people. Then put into the treasury a portion of the means you save by your acts of self-denial, and there will be that with which to carry on the work of God. Amen. Amen. Kaya nga yung point na meron ding quotation dito na pinapaliwanag lagi sa atin yung gift ng Panginoon, sabi nga, the destiny of all will be decided. A few, yes, only few, of the vast number who people the earth will be saved unto eternal life, while the masses who have not perfected their souls in obeying the truth will be appointed to the second death. Bakit binanggit only few? Dahil konti lang ang tumugon. Tumugon doon sa ikabuhayan yung katotohanan. Yes. Kaya nga sabi sa 608 ng Great Controversy, large number sa katayuan ng ating iglesia. Yes. Na habang may panahon pa, yung closing work ng probation, sabi mo nga, we need to repent. Yes, that's and true. be willing to humble and ask forgiveness. Amen. While God is still there. My beloved brothers and sisters, our beloved brothers and sisters, we are appealing to you. Let's have a personal responsibility. Through our actions, our words, our gestures, the way we think, God sees all of them. And in closing, we would like to share with you in Counsels on Health, God requires of His people continual advancement. We need to learn that indulged appetite is the greatest hindrance to mental improvement and soul sanctification. With all our profession of health reform, many of us eat improperly. Indulgence of appetite is the greatest cause of physical and mental debility and lies largely at the foundation of feebleness and premature death. Let the individual who is seeking to possess purity of spirit bear in mind that in Christ there is power to control the appetite. He promises to be a father unto us. Oh, what a relationship is this, higher and holier than any earthly tie. If you make the sacrifice, if you have to forsake father, mother, sisters, brothers, wife, and children for Christ's sake, you will not be friendless. God adopts you into His family. You become members of the royal household, sons and daughters of the King who rules in the heaven of heavens. Can you desire a more exalted position than is here promised? Is not this enough? Ang ganda, Dok, ano? God loves us so much Amen. na talagang wala tayong may dadahilan. Yes. Dahil binigay na niyang lahat-lahat. Wala na siyang itinodo na eh. What more can you look for? God gave everything. Wala na tayong hihilingin pa. Yung regalong ito, nandiyan na. Yes. Hindi naman yan mababago. Nakadestino talaga ang tao na makasama niya at ma-enjoy yung tinatawag na regalo ng buhay. Yes. Kaya ang ganda ng kantang Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay
kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Mga kaibigan, ang amin pong huling tanong sa inyo ay, the Lord gave us special light on health reform, but how are we walking in the light? As we close, shall we all pray with Doc Tam? Our Heavenly Father, we want to thank you once again for so many blessings that we cannot even count it, especially the gift of life and the health that we have. Dear Lord, this afternoon we just want to give it back the glory and to thank you because we know that you gave everything to us. Help us, dear Lord, because we know that we are weak. And we are still struggling and having hard time and difficulties to win our battle against ourselves. Give us the strength and power so that we'll be able to win, especially the point of appetite that Satan is using it to control the minds of people. The Lord help us and forgive us with all the trespasses and shortcoming in sin that we've done to you. Give us power and wisdom so that we can overcome the world. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kapangyarihan na makakalaya kami sa kapangyarihan ng kaaway na aming ibalik sa inyo ang kapurihan dahil kayo ang may karapatan, dahil kayo ang nagbigay at nagkaloob ng sakripisyo na binayaran ng aming mga kasalanan. Huwag nawa namin, Panginoong, pahintulutan na pigilan ng kaaway ang mensahe ng pangkalusugan dahil napakarami mga tao ang nasa alipin at nakakaranas ng sumpa ng karamdaman na alam namin na hindi ninyo pinanakwala na ang sanlibutan ito ay dumanas ng ganyang kahirapan. Pagpalain niyo po ang programang ito, Panginoon, hindi para sa aming sarili, kundi pagpalain ang mga sumusubaybay at mapalaya din sa karamdamang ginagamit ng kaaway upang mailayo kami sa tamang kaisipan. Pagpalain ng aming buong iglesia at ang mga tagapanguna na ang pagkain ay aming bigyan ng daan, na ang pagkain ng may buhay at laman ay maging isang sentro na maituro sa mga kabataan at ang mga magulang naman, Panginoon, ay maging ehemplo rin na mabigyan namin ng tamang disiplina at magandang influensya at aral at marami ang madala sa paghahanda sa inyong nalalapit na pagdatal. Patawaring muli kami sa aming mga kasalanan, pagpalain ng programang ito at ang kabuuan ng buong iglesia, papamunuan at lahat ng gawain sa buong sanlibutan, lalo-lalo na ang health institusyon na iyong ginagamit upang lalo pang mapalago at marami ang madala sa iyong dakilang paanan. Maraming pong salamat, Ama, sa pagdinig po ninyo sa aming mga kahilingan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, muli po samahan niyo po kami next Saturday, 4 p.m. po dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.